So ito na nga sinasabi sa hula mga tol, niyari ni Imsama si Roxy Sibek. Gaya nga ng sinabi natin sa nakaraang chapter, parang imposibleng kalabanin ni Roger at Garp si Roxy Sibek sa mga puntong ito unless na lang talaga kung paglabanin nga sila. In fact, base sa chapter, nagtulong-tulong nga sila para kalabanin si Imsama. Yun nga lang talagang matindang kapangyarihan ang main villain mga tol at nagawa niya ang isang demon si Roxy Sibek. So One Piece chapter 1163 at ang title nga nito ay Promise. At nagsimula ang chapter kung saan tinawag nga ni Imo si Roxy Sibek na Davy Jones. Pero sagot nga ni Sibek mga tol, hindi raw siya ang lalaking yon. Nagpapakita lang mga tol na talagang kilalang kilala nga ni Imo si Davy Jones. Kaya masasabi natin na maaaring yung itsura nga ni Davy Jones parehong pareho kay Roxy Sibek at Blackbird. After all, si Davy Jones nga talaga yung ancestor nila. Dagdag pa nga ni Rox, kahit na nga raw ganun, sumasang-ayon siya sa pangako na dapat tuparin. So bali yun nga mga tol, yung promise sa title ng chapter na to. Basically, mukhang may iniwan ngang pangako si Davy Jones at ang pangako nga na yun talagang gustong tuparin ni Sibek. Anyway, dumating na nga rin daw si Big Mom at sumali na sa trio na si Sibek, Whitebird at Kaido. So apat na nga sila mga tol at sinasabing sabay-sabay nga silang umaatake kay Imsama. Pero sigurado sa mga puntong yan, gigil na gigil nga si Big Mom kay Kaido dahil sa inagaw nga nito ang fish fruit na ngayon ginagamit na nga agad ni Kaido sa laban. Kat naman sa mga Roger Pirates kung saan patuloy nga nilang nilalabanan ng mga Rocks Pirates. Habang ang mga Rocks Pirates nga kinakalaban ng isa't isa. Gaya na nga lang daw ni Captain Jan na kinakalaban si Gansui. At ito na nga ang sinasabi mga tol kung saan sumali na nga rin daw si Garp at Roger sa laban kay Imsama. Basically nagkampi-kampi na nga silang lahat mga tol para kalabanin si Imu. At mula nga dyan sa napaka-epic na double page makikita nga raw natin si Rox, Roger, Garp, Whitebird, Kaido at Big Mom na inatake ng sabay-sabay si Imsama. Napakalakas at talagang napakatindi nga raw ng ataking yan pero still nakarecover pa rin si Imsama. So grabe yan mga tol dahil sa tinangking halang ni Imo ang atake ng 6 na napakalalakas na karakter na yon. So yan na nga yung masasabi natin na greatest o pinakamalakas na alliance na nangyari sa kwento. Pero kahit pagsamasamahin nga mga tol yung lakas nila talagang hindi nga ito tumalab kay Imsama. Alam natin na kayang pabagalin ni Roxy Sibek yung regeneration ability at maaaring kaya nga rin yung gawin ni Rox, Roger at Whitebird sa mga puntong ito. Pero kahit na nga ganun mga tol mukhang instantly nakarecover nga si Imsama. Siguro dahil nga ito sa nakasanib nga lang si Imsama kay Saturn kaya masasabi natin na talagang mas napakalakas nga ng haki ni Joyboy mga tol dahil sa narating nga nito mula sa Egghead Island hanggang sa Meridiua si Imsama. So talagang hindi sapat ang mga karakter na ito mga tol para matalo si Imsama at talagang kailangan nga nila ng isang Joyboy. At ito pa nga ang pinakamatindi sa last part ng chapter mga tol dahil sa ginamit nga ni Imsama ang Dome Reverse kay Roxy Sibek at mula nga dyan inutusan nga ito na patayin ng pamilya niya. So yan na nga yung sinasabi sa hula mga tol na talagang paglalabanin nga ni Imsama yung mga karakter dito sa God Valley. Una hula ko nga maaaring gawin ito ni Imsama kay Roger at Garp pero sa full chapter review sinabi nga natin na maaaring kay Roxy Sibek mangyari at nangyari na nga talaga mga tol. Gaya nga ng sabi natin mga tol talagang napaka-OP ng kapangyarihan na ito ni Imsama dahil sa hindi nga ito nakabase kung gaano kalakas yung haki o will ng isang tao. Imagine mga tol etong si Roxy Sibek isang top tier character mas malakas pa nga kay Roger nung time na yan. Isang napakatinding conqueror Saki user nakita naman natin pero pinasunod nga siya ni Imsama. Nakakalungkot lang dahil sa finally nakilala na nga natin si Rox at talagang humanga nga tayo sa pagkatao niya. At ano pang laban ng mga karakter dito sa God Valley mga tol kung yung pinakamalakas sa kanila napasunod lang ni Imsama. Basically sa mga puntong to pa lang talagang talo na nga sila. Kaya maintindihan natin mga tol kung bakit gano'n na lamang yung reaksyon ni Garp pag pinag-uusapan ng God Valley incident. Sa araw na yun talagang nalaman niya ang katotohanan sa mundo but still up until now hanggang sa tumanda siya parte pa nga rin siya ng mga Marines. Siguro naisip niya rin mga tol na parang imposibleng talunin si Imsama kung kakalabanin nga ito. Meanwhile si Roger mga tol siya ang nag-umpisa ng Great Era of Piracy at mukhang alam niya nga na talagang kailangan nila ng isang Joyboy para matalo si Imsama. Siguro yun na rin yung dahilan kung bakit nasabi niyang masyado silang maaga dahil mukhang madami nga talagang dapat i-consider bago kalabanin si Imsama mga tol. So bali ayun nga lang muna mga tol yung video natin patungkol
tungkol sa spoiler, comment nyo na lamang dyan sa baba kung ano ba ang reaction nyo sa chapter na to. Syempre kung nagustuhan nyo nga ang video natin, huwag nyo sana kalimutan mag-iwan ng like dahil napakalaking tulong na yun para sa ating channel. At yun, maraming salamat sa inyong panunod at mag-iingat kayo palagi. Bagang!